Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Kamakailan lang, umaalingaw-ngaw ang pangalan ni Zaldico, isang dating mambabatas matapos nitong ilantad ang di umano'y malaking anomalya na kinasasangkutan ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon kay Ko, may mga bilyon-bilyong pesong halaga ng pera umano ang ipinapasok sa mga maleta na dinideliver raw sa iba't ibang lugar kabilang na ang Malacanang. At hindi lang yan, itinuturo din niya ang dalawang malaking pangalan bilang mastermind ng di umano'y operasyon. Si former Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung matatandaan ninyo, bago pa man nagsalita si Zaldico, na una nang naglabas ng pahayag si Orle Gotesa na nagsabing personal daw niyang naihatid ang ilang maleta ng pera sa magkakaibang lugar. Kung baga, si Gotesa ang unang nagpasiklab ng apoy. At ngayon, ayon kay Ko, kinukumpirma niya raw na totoo ang sinasabi ni Gotesa. Kaya, hindi nakapagtataka kung bakit sumiklab ang diskusyon online. Sa bagay, kung may magsiwalat nga naman ng ganyang klaseng aligasyon, sino ba namang hindi mapapalingon? Pero mga kababayan, dito tayo papasok bilang mamamayan. Ang trabaho ng gobyerno ay magpaliwanag at humarap sa tanong ng bayan. Sinasabi ni Zaldico na handa siyang maglabas ng katibayan. Abay, dapat nating pakinggan. Kung sinasabi niyang may hawak siyang dokumento, testigo, record o anumang material, mas dapat natin itong subaybayan. Ang tanong ngayon, ano ang reaksyon ng Malacanang? Ano ang reaksyon ng Kongreso? Ano ang tugon ng mga taong iniugnay sa mga aligasyon? Natural, mariing itatanggi nila yan. At sa ngayon, iyon ang ating inaasahan. Sa anumang bansa, kapag mataas ang opisyal na inaakusahan ng katiwalian, ang unang hakbang ay denial. Pero hindi doon nagtatapos ang usapan. Dahil kung matapang na naglalantad ang isang tao ng milyon-milyong impormasyon, milyon-milyong ebidensya, at milyon-milyong pera ang pinag-uusapan, seryoso ito. At dapat seryosohin ng ating gobyerno. Mga kababayan, hindi na bago sa atin ang isyu ng maleta ng pera. Maraming beses na natin itong narinig sa mga expose at sa mga anti-corruption hearings. Pero, iba ang bigat kapag ang itinuturo raw ay ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Pati ang pinakamakapangyarihang leader sa Kamara. Hindi ito basta chismis. Hindi ito basta maritesan lang. Ito ay aligasyon na dapat imbestigahan ng may buong tapang at katapatan. Kung merong malinaw na dokumento, ilabas dapat. Kung merong witness, patatagin ang kanilang testimonya. At kung merong audit trail, buksan sa publiko. Sa ngayon, nagiging sentro ng usapan ang salitang credibility. Credibility ni Zaldico, credibility ni Orle Gotesa, credibility ng mga opisyal na kanilang binabanggit, at credibility ng proseso ng investigasyon. At dito papasok ang papel ng media, ng Senado,
ng Kongreso at ng taong bayan. Ang tanong, papayagan ba nating malusaw naman ang isang malaking kontrobersiya? Mga kababayan, ang pera ng bayan, pera nating lahat. Kung totoo ang aligasyon, malaking insulto ito sa bawat Pilipino na naghihirap, nagbabayad ng buwis, at umaasang may gobyernong tapat. Kaya sa ngayon, iisa ang dapat nating hilingin. Transparency, investigasyon, at pananagutan. Hindi sapat ang denial. Hindi sapat ang press release. Ang kailangan, katotohanan.